Hola, mi amigo, mi amiga. Welcome to Dimas Searching TV featuring Informing the Uninformed. Okay po, so ang huli kong panayam sa inyo or pagbahagi sa inyo tungkol sa Pocket Bible Guide, ito po ay noong last August 29, no, kung saan ano po ang napabilang sa Bible. So ito po ating pagpatuloy dahil po ay medyo limited ang ating mga oras po. Kaya ito po ay aking tina-chop-chop lang po, no? Okay, sana po ay masubaybayan nyo po ang Pocket Bible Guide na kung saan hindi po ako talagang sumulat ito. Ito po ay aking tinatranslate lang po sa aking simpleng pagkaunawa sa Tagalog. Ito po ay sulat or ang author po nitong book na ito ay si Dr. Scott Hahn. Okay po, so nabanggit ko rin po yan sa aking unang o kaya mga pangalawang video tungkol dito. So ipagpatuloy po natin, no, ang lumang tipan. So sabi nga, ano ang napabilang sa Bible? Ang lumang tipan. Noong nabanggit na Jesus at ng kanyang mga disipulo, kasulatan. Ang ibig sabihin nito ay lumang tipan. Ang naipon ng mga banal na sulat na ginawang Biblia ng mga Hudyo. Ngunit paano nagdesisyon ang mga tao sa Israel kung aling aklat ay banal at alin ang hindi? Nakikita natin sa lumang tipan na may mga pagkakataon ng canonization ng kasulatan at kadalasan nagkataong kasama ang pagbabago ng pakikipagtipan ng Diyos sa kanyang bayan. Yan po, no? Paliwanag po ito ni Dr. Scott Hahn. Sa pamagitan ni Noah, nagbigay ang Diyos sa sangkatauhan ng isang simpleng batas upang sundin doon sa Genesis 9. Si Moses naman isinulat ang batas ng Diyos, sa ganon nakabuo ng kanon. Doon po sa Exodo 24 verse 3 to 8. Ayan po yun. At ang pangalawang aklat ng mga hari, nilalarawan ang reformador na si Hosea bilang pagdiscovery muli ng matagal na tinanggihang aklat ng batas at ipinahayag sa publiko. Mababasa po yon sa pangalawang hari, chapter 23, verse 2. Magkahalintulad noong pagkatapos galing sa pagkatapon, ang paring si Ezra, ipinakilala ulit ang batas sa mga tao sa pamamagitan ng pagbasa nito ng malakas sa kanilang pagtitipon. At mababasa natin yan sa aklat ng Nehemiah, chapter 8, verse 3 at saka 5 to 6. Yun po. Sa kabuuhan ng kanilang kasaysayan, ang mga tao sa Israel nagpreserba ng mga nalikom nilang mga banal na kasulatan. Sa pangatlong siglo, bago dumating si Kristo, ang mga Hudyo sa Ehipto isinalin ang mga ito sa wikang Grego. O pakinggan nyo natin mga kapatid ha, ito po yung pinagmula ng the origin of the Bible, no? Ulitin ko po. Sa pangatlong siglo, bago dumating si Kristo, ang mga Hudyo sa Ehipto isinalin ang mga ito sa wikang Grego at naglabas ng edisyon na kilala sa Septuagint o pangalan para sa karangalan ng 70 translators. Ang Septuaginta minsan pinaikli ng Roman numeral na LXX or 70. Po. Ang nilalaman ng Septuaginta ay bumubuo ng isang maagang kanon kung saan ay tinanggap ng mga Greek-speaking Jews sa buong mundo. So, katulad ni Saint Paul. Sa bagong tipan sa mga kasulatan ng mga apostoles, nakikita ang paggamit ng Septuagint at ginawa din ng mga sinaunang pinuno ng simbahan. Ayan po, subaybayan po natin mga kapatid kung paano po ang origin ng pagbuo ng kasulatan. Sa panahon ni Jesus, nagkaroon ng pangkalahatang kasunduan kung aling mga aklat ang mapabilang sa kasulatan. Aling aklat ang babasahin sa pagsamba sa sinagoga at templo. Ilan sa mga bagong aklat kahit ito'y pinagdibatihan. Ang aklat ng Makabis, halimbawa ang ilan sa mga aklat ng karunungan ay tinanggap ng maraming Hudyo at ito ay makikita sa Septuagint. Ngunit sa bandang huli, ito'y tinanggihan ng mga guro. At ngayon, ang mga aklat na ito ay wala na sa Biblia ng mga Hudyo. Yan, so mayroong tatlong uri ng Biblia. May Biblia ng mga Hudyo, may Biblia ng mga Kristiyano,
Biblia na Protestante. Okay, so mamaya pag unti-unti natin ito matuklasan. Ang mga Katoliko ay sumusunod sa sinaunang tradisyon. Tinanggap ang 7 huling aklat bilang kabahagi ng Old Testament. Yon. Halos lahat ng mga Protestante ay sumunod sa tradisyon ng mga Hudyo sa pagtanggi ng mga iyon. Ang mga ipinagdebatihang aklat ay laging tinatawag na deuterocanonical, from the Greek word kahulugan, second canon. Para sa isang Katoliko, hindi sila masasabing mababang uri kaysa first canon. Hindi sila makikita sa Biblia ng Protestante. Ayan po. Kaya ang Protestanteng Biblia ay hindi kompleto. Ayan. Yun, naunawaan na natin, no? May Biblia ang mga Hudyo, may Biblia ang Katoliko, na buo ang ating Biblia, kompleto ang mga aklat. Ang Protestanteng Biblia ay nawala ng 7. Magkapareho sila ng mga Hudyo. Tayo ay hindi mga Hudyo, tayo ay Kristiyano. Yung mga Hudyo na nagpasakop kay Kristo, nagiging Kristiyano na sila. Okay po, ang bagong tipan. O, dito naman tayo sa bagong tipan. Okay. Sa mga unang Kristiyano, ang scripture or kasulatan ay ang ating tinatawag na lumang tipan. Yan yung binabanggit lagi ni Jesus ayon sa kasulatan. Wala pa sinasabi si Jesus ayon sa Biblia. Wala po. Dahil pagkatapos na po yan ni Jesus, nabuo ang Biblia. Nung umakyat na si Jesus sa langit at unti-unti ang kanya mga apostoles, mga sumusunod sa kanya ay unti-unti nililikom ang mga salita ng Diyos o mga aklat ng Diyos. Okay. Sa simula, noong ang Kristyanismo ay karamihan nakasentro sa Jerusalem, hindi na kailangan pang marami isusulat tungkol dito. Noong nangaral ang mga apostoles, isinali nila ang batas, ang mga propeta at ang mga sulat sa liwanag ng kamatayan, muling pagkabuhay at ang kaluwalhatian ni Hesukristo. Ngunit sa ilang mga taon, ang Kristyanismo ay lumaganap sa kabuuan ng Palestina at sunod ang kabuuan ng Roman Empire at lumawig pa. Ngayon, naging imposible sa mga apostoles hanggang ngayon at magturo kahit saan pa. Okay. So, madalas ang mga apostoles ay magsusulat sa mga simbahan na kanilang naitatag. Nagbibigay sa kanila ng encouragement, pampatibay ng loob. Inaayos ang mga alitan at sinasabi sa kanila ang tunay na katuruan o aral ni Kristo kapag may mga katanungan na umiiral. Ang mga sulat na ito ay galing sa mga piniling kahalili ni Kristo, ay binabasa ng malakas sa pagtitipon ng mga kasapi upang sumamba. Ang mga sulat na ito ay ang unang Kristiyanong kasulatan, mga mensahe ng mga apostoles sa mga kongregasyon na hindi nila kaagad madadalaw ng harap-harapan. Sa magkaparehong dahilan, ang mga Christian community nagsimulang nangangailangan ng nakasulat na tungkol sa buhay ni Jesus. Ayan, ito na, magsimula. Noon na may maraming nakakita kay Jesus at nakita ang mga pangyayari sa mga ginawa ni Jesus, wala pang kailangan ang aklat upang sabihin sa kanila ang alam nila. Ngunit, dumating ang daming bilang ng nalipat sa Kristyanismo na hindi talaga nakakita kay Jesus sa mundo, sa sobrang dami pa sa orihinal na sumusunod sa Kanya. Ano ngayon? So, upang masisiguro ang totoong kasaysayan ng paglilingkod ni Jesus, ay kanilang bibigkasin sa kanilang pagtitipon upang sumamba. Ang mga Kristiyano na nakasaksi sa pangyayari o may mabuting kaalaman ay nagsimulang isulat ang mga kwento sa Ebanghelyo. Mga kwento sa mabuting balita. Yan nagsimula ang bagong tipan. Ngunit yung mga sulat lamang na nagdadala ng tunay na mensahe ng mga apostoles
at ang ebanghelyo na nagsasabi ng totoong kasaysayan ng buhay ni Jesus sa mundo na magiging akma sa pagbabasa sa oras ng Kristiyanong pagsamba. Yan ang gamit nila noon sa kasulatan or sa salita ng Diyos. At marami pang mga aklat ang nasulat kaysa dulo pa ng Bagong Tipan, kung saan nagsasalita sa atin si Lucas na maraming kasaysayan ng buhay ni Jesus na nakasulat na noong panahon na hahawakan na niya ang pen. Ano yung panulat, no? Nahawakan na niya ang ball pen. Okay. Ngayon, mukhang katulad ng wala nang pag-asa, maayos pa ang daan-daang dokumento at magdesisyon alin ang tunay na mensahe. Ngunit nagawa na ang gawain na iyon. Ang simbahan ay nakagawa na ng desisyon habang buhay pa ang mga apostoles. Ayan, nagawa ito, buhay pa ang mga apostoles. Si Jesus naging kilalang mangangaral. Libo-libong tao ang nakakita at bahagi ng kanyang nagawa. Si Pedro at si Pablo at ang iba pang apostoles ay nakapaglalakbay pa ng malayo at nagsalita sa libo-libong tao sa kanilang panahon. May mga libo-libong saksi sa simbahan na makapagpatunay kung ano ang sinabi ni Kristo at ang mga apostoles. Sa kalagitnaan ng pangalawang siglo noong may mga tao pang nabuhay na nakarinig sa pangaral ng mga apostoles, ang listahan ng mga aklat ay binubuo na. Okay, so ang pagpatuloy ko lang ha, sana nandiyan pa kayo kasi 11 minutes na, sana haba-habaan nyo pa ang inyong oras sa pagsubaybay, no? Ang moratorium canon na maaring nasulat noong late 100 years, nakalista ang mga aklat ng Bagong Tipan, halos katulad ng nalilista natin ngayon. Sa bandang huli, ang mga konseho ng simbahang ay nag-code ng Christian canon, ang lumang tipan at bago. Ang konseho ng Trent ang may otoridad naglista ng mga aklat na sa kasulatan, pumalag sa mga protestante na tumanggi sa Deuterocanonical books. Ngunit ang canon ay hindi huling nabuo. Ito napagkaisahan na ng marami noong una pa at pinagtibay sa bandang huli ng mga konseho kung na anuman ang mga naging katuruan at practice noon ng Catholic Church. Ayan, so yan po ang pinaka-paalala sa atin kung paano nabuo ang Bible at ipagpatuloy ko hanggat matapos natin ang The Bible at ang simbahan. Pero hindi pala, no? Okay, hanggang dito na lamang para dahil ang kasunod kong video ay tungkol sa The Bible and the Church, ang Biblia at ang simbahan. Kaya subaybayan po ninyo ang kasunod nitong video ko tungkol sa Bible Pocket Guide upang hihimay-himay natin ano-ano yung kasaysayan, originality, origin of the Bible, paano siya nabuo. Para po malawak po ang ating kaalaman, maunawaan nating mabuti kung gaano ba ka-authentic or gaano ba katotoo ang nakasulat sa Bible at ano po ang pinagmulan noon, no? So, sino-sino pong mga taong nagsulat, sino-sino pong mga taong nag-iipon ng mga kasulatan na yun upang magiging Bible. Kaya mga kapatid, hanggang sa muli, and you are watching Demas Searching TV, featuring informing the uninformed.